Isa sa mga main duties ng national defense ang ipagtanggol ang bansa from internal and external threats. Kaya hindi naman biro ang sakripisyo na binubuo nila para pangalagaan ang kapakanan ng buong kapuluan. Ako po si Gio Tingson. Ako naman si Aika Robredo. With our very special guest tonight, kamustahin naman natin ang katayuan ng ating hukbong sandatahan at ang ating alamin ang mga hakbang na ginagawa ng pamunuan para sa kanila. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ito. Si Voltaire Tuvera Gasmin ay ipinanganak noong October 22, 1944 sa Moncada, Tarlac. Siya ay nag-aral ng elementarya at sekundarya sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng kursong chemistry ng 2 taon bago pumasok sa Philippine Military Academy noong 1964. Siya ay naging group commander ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Cory Aquino at nakilala nang maging instrumento siya sa pagpigil ng 7 kudeta attempts sa 6 na taong termino ng dating presidente. Noong 1992, ipinadala ang kalihim sa Washington, D.C. para maging Defense and Armed Forces Attaché ng Pilipinas sa Amerika. Pinamunuan niya ang 103rd Brigade ng 1st Infantry Division noong 1995 at nagsilbing Commanding General ng Philippine Army noong 1999. Naging ambassador naman siya ng Pilipinas sa Cambodia mula 2002 hanggang 2004. Sa ipinakitang sipag at dedikasyon sa trabaho ni Kalihim Gasmin, nagkamit siya ng iba't ibang parangal sa serbisyo tulad ng Philippine Legion of Honor, Distinguished Conduct Star, at ang Cavalier Award for Outstanding Achievements in Combat mula sa PMA Alumni Association Incorporated. Kilalanin natin si National Defense Secretary Voltaire Gasmin. Magandang gabi po sa inyong lahat. With us tonight is Defense Secretary Voltaire Gasmin. Sec, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, magandang gabi po. Sir, first things first. Alam kasi natin na malawak yung saklaw ng Department of National Defense. Ano po yung pinaka-mandate nito at ano yung agencies na covered under it? Ang mandato ng DND ay 3. Unang-una, yung tiyaking matiwasay ang ating bansa at ilayo sa anumang banta mula sa loob at labas ng Estado. Pangalawa, pangalagaan ang kapakanan ng mga kasundaluhan at ang mga veterano. At pangatlo, itaguyod ang pag-unlad ng bansa. Ito man ay sa araw-araw na pamumuhay o sa pagsulong ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Sec, dito sa mga layunin ng DND, nagiging usapin po yung minimum credibility of defense or minimum defense position ng Pilipinas para protektahan ng soberanya. Ano po ba itong pamantayan na ito? Ang ating credible defense, ito ay tinitiyak nating meron tayong kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo at magtalaga tayo ng puwersa na may kakayahang ipagtanggol ang ating EEZ or Exclusive Economic Zone. Ito ay may kaakibat na pagmamanman at madali ang pagtalima kung kinakailangan sa himpapawid, sa karagatan o sa kalupaan. So kasama po dito yung capacity natin with the resources that we have, yung pag-aaral ng mga strategiya, etc. etc. Tama yun. Yun ay upang mapunuan yung kakulangan natin, kinakailangan nating makipag-ugnayan pati sa mga ating mga karatig bansa at makipagtulungan, makipagpalitan ng mga impormasyon at ng mga kinakailangan natin upang sa ganun ay alam natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. So Secretary, last that, with the resources that we have, are we at the minimum? Right now, we are approaching the minimum. We are approaching the minimum. Kasi napag-iwanan nga tayo sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung modernization program natin. Hindi pareho ngayong panahon ni President Noynoy Aquino na sa kanyang 2 taon, nung una niyang 2 taon, nakapagtala na siya ng about 27 billion para sa modernization natin. Whereas yung nung araw ay 26 billion ang nailaan nila sa matagal na panahon.
Ibig sabihin, yung kanyang 2 taon, mas marami pang nagawa niya. Sir, yung sinabi niya about modernization, ano po yung status ngayon ng revised Modernization Act ng AFP? At may bago ba tayong kagamitan for armed forces? Tungkol sa AFP modernization, nasimula na natin ang pagpapaunlad ng ating mga kagamitang militar at ang revised AFP Modernization Act ay nagtalaga ng 75 billion pesos para sa programa. Meron na tayong mahabang listahan at ito'y natutugunan na. May mga nagdatingan na at lahat ng mga proyekto ay nakakasana, kumbaga, at inaantay na lang natin yung pag-aaral ng Department of Budget and Management kung paano natin i-manage yung finances nitong pagbayad natin sa ating mga bibilhin. Okay. Wag po kayong aalis. Magbabalik pa po tayo. You may send us your feedback, comments, and questions or any suggestion po sa ating Twitter or Facebook account. Magbabalik po ang Gov at Work. Welcome back sa Gov at Work with Defense Secretary Volt Gasmin. Sec, balikan lang natin yung SONA ng Pangulo na nabanggit nga po niya na kulang ang mga personnel natin sa sundalo, na mga pulis at sa iba't ibang uniform personnel. At syempre naging issue rin po yung mga benepisyo na matatanggap, especially sa mga retirees. Ano po yung posisyon ng Department of Defense dito? Well, napag-usapan namin yan, nagkausap kami ng Pangulo at nabigyan tayo ng mandatong mag-recruit ng 20,000 na sundalo sa susunod na 3 taon. Noong 1986, meron tayong bilang na 120,000 na kasundaluhan. At ngayon, na 2013, halos dumoble na yung ating populasyon. Yung bilang ng kasundaluhan, pareho pa rin. Ibig sabihin, kailangan ma-improve natin yung security, improve natin yung security to population ratio. At ang karagdagang kwan dito ay yung napakalawak ng ating coastline. So, kinakailangan makapag-recruit ng kasundaluhan upang sa ganun, hindi tayo nagkukulang sa bilang at sa pagtugon sa anumang problema. Sir, sabi kasi ni G yung sa SONA, may nabanggit din po kasi si Presidente yung 8 helicopters na recently purchased ng AFP. Sabi yata sa Inquirer na misclassified daw ito. Ano po yung comments niyo on this? Tama yung sabi ni Presidente kasi nung ako ay isang field officer. Ibig sabihin sanay ako sa field assignment at madalas ako sumakay sa helicopter na combat utility helicopter. Ang kaibahan nitong Sokol na itong bagong nating helicopter, kinakailangan mong tanggalin yung machine gun bago ka makaakyat kasi ang pintuan ay napakaliit. So that misclassified as combat utility helicopter. Pero hindi naman nating sinasabing mali, but pwede nating gamitin sa ibang aspeto ng security gaya ng search and rescue na kailangan din natin. Sek, punta naman tayo dun sa bahagi ng malaking usapin din yung housing na binibigay po sa mga military personnel. At yung sabi nga sa Phase 1, merong 21,800 units na napamigay po. Papunta na po ang DND sa Phase 2. Kamusta po ito? Balikan natin yung Phase 1. Yung Phase 1, nung naumpisahan ito, 21,800 nga yan. Ang Army ay nagkaroon ng mga 3,000 mahigit na units. Ang Air Force nagkaroon din ng 3,000 mahigit. Ang Philippine Navy nagkaroon ng 2,000 mahigit at 1,000 sa GHQ. Ang Phase 2 naman ay may 31,200 units. At ang natapos na rito ay about 23,997. At
kasalukuyan, pinuproseso ito upang sa ganun ay mai-award na sa mga sundalo. Sir, maiba naman po kami. Kumusta yung military relations natin with US and Japan? Alam nyo, ang US at Japan ay ating strategic partners. Pinaigting natin ang samahang ito tungo sa mutual interest natin upang makamit ang tatlong bagay, yung kapayapaan sa rehiyon, freedom of navigation, at malayang paglalayag. So, ano po yung naging impact nung pagpunta dito ni Prime Minister Shinzo Abe nitong nakaraang linggo? Lalong napalapit at napalakas yung samahan natin at nagkaroon ng palitan ng ideya upang sa ganon ay matugunan kung saan tayo nagkukulang, saan natin palalakasin ang ating samahan. Okay. Ang dami na nating napuntahang mga from benefits to foreign relations. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Gov at Work. Nagbabalik po ang Gov at Work, kasama natin si Defense Secretary Vods Gasmin. Sec, sa bahaging to, direkta pong magtatanong ang ating mga ka-Gov at Work hangout. Gamit po nilang online para direktang magtanong sa mga cabinet secretaries. Simulan natin kay Luis Ascona para sa kanyang tanong. Luis? Good evening, Secretary Gasmin. Kumating na po sa bansa ang PRP Ramon Alcaraz. Ano po ang kayang gawin ng barkong ito para bantayan po ang ating bansa? Ano po daw yung pwede niyang gawin ng barkong ito para maging epektibo sa pagbabantay ng ating bansa, Sec? Ang BRP Alcaraz ay isang WEC o yung high endurance cutter, no? Ang barkong ito ay may kakayahang magtagal sa laot at matibay sa hamon ng anumang alon. At merong mga modernong armas. Kaya tamang-tama lang ito na maitalaga natin ito upang mabantayan ang ating EEZ o ang ating Exclusive Economic Zone. Okay. Thank you, Luis. Andito naman si Peter Sikat. Peter? Good evening po, Sec. Sa usapin ng West Philippine Sea naman po, ang katanungan ko po is gaano po tayo kahandang ipagtanggol ang ating teritoryo mula sa mga gustong sumakop dito? Kinakailangan nating ipagtanggol ang ating teritoryo sa abot ng ating kakayahan. Ang kasundaluan ay handang-handang ipagtanggol ang ating bansa at tungkulin din ng bawat Pilipino ang ipagtanggol ang ating bansa at ang ating sariling interes. Maraming salamat. Peter, salamat sa tanong mo. Eliseo Hernandez, your question please, para kay Sec Gasmin. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ano po tanong ko lang po kung ano yung status na plano to relocate the Air Force and the Navy camp? Pinag-aaralan natin yung pag-relocate ng ating Air Force at ating Navy sa Subic. Sapagkat nagkakaroon ng commercial expansion sa Clark. Ngayon at kailangan mag-expand sila, aalisin natin yung Air Force unit doon at ilalagay natin sa Subic. At ito ay merong sariling airport, no? May sariling runway. Ngayon, yung sa barko naman natin, yung Philippine Navy, kinakailangan nating ilipat doon sapagkat kukunin na rin yung ating sangli. At yung Subic ay may kakayahang tumanggap ng malalaking barko sapagkat malalim ang tubig dito. Okay. Maraming salamat, Eliseo. Finally, andito naman si AR Angkos. AR, your question? Good evening po, Secretary. Tungkol po ito sa APEC 2015, so ano po ba yung mga ginagawang paghahanda po ng Department of National Defense? Right now, merong National Organizing Committee ng APEC at ang kabahagi rito ang AFP at DND tungkol sa security aspect. At pinag-aaralan natin yung paano natin mabibigyan ng kaukulang security ang bawat delegasyon at yung area ng pagdadausan ng ating mga programa.
At ito ay hindi lang sa pulis, ay hindi lang sa aming mga sa AFP at DND, kundi in collaboration with the DILG and PNP. Okay. That concludes our round, Sec. Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating Gov at Work Hangout. Magbabalik po ang ating programa. Welcome back sa Gov at Work with Defense Secretary Volz Gasmin. Sec, sa bahaging to may mga kasama tayo sa media na magtatanong and may one-on-one session yata kayo ni Sir Bing Formento mula sa DZRH. Sir, your time. Maraming salamat, Gio. Magandang gabi po, Secretary Gasmin, sir. Magandang gabi naman. Hindi po natin maiwasan na mapag-usapan itong terror threat sa buong mundo. Sa atin naman, dito sa Mindanao, yung mga pambobomba na nangyayari, may mga namatay na rito, mga innocent na civilian. Sa sinasabi po ninyo na ang ating intelligence network ay gumagana at gumagawa ng paraan para mapigilan ng anumang bagay ng mga terroristic acts ng ating mga ibang masasamang loob. Gaano po kahalaga ang partisipasyon ng ating mamamayan para po mapigil itong terorismo? Napakahalaga ng partisipasyon ng bawat Pilipino sapagkat ito ay hindi lamang problema ng kasundaluhan o kapulisan, but problema ng lahat, problema ng Pilipino. Kinakailangan magtulungan tayo upang sa ganon, mapigilan natin itong banta ng terorismo. Ultimong basurero o ultimong mayaman, kinakailangan maging observant, maging listo upang sa ganon na i-report o na isisiwalat ang anumang bagay na hindi normal. Ibig sabihin, sa isang lugar, meron kang nakitang bag na wala namang tao, pero bag na maayos. Bakit naiwan nito? Kinakailangan, bago mo lapitan ito, ipagpaalam mo sa otoridad upang sa ganon ay matugunan ng tamang unit o tamang mga tao ang gagawa at hahawak nitong problemang ito. Pero may paniniwala ho ang ilan nating sektor na itong naganap na mga pambobomba sa ilang lugar sa Mindanao ay may halong politika. Kayo ho ba'y naniniwala rito? Ako ay naniniwala na may halong politika, although hindi pa conclusive itong statement na ito. But we are looking at all angles. No? Pwedeng puro terorismo o pwedeng bombs for hire or bombs for sale. No? Na ginagamit ng mga masasamang mga taong may masamang intensyon na manakit sa kapwa at isulong ang kanilang sariling interes. May epekto ba sa ating bansa yung pagkakawala ng mga Pakistani Al-Qaeda terrorist doon sa report naman ng US na terror alert o global alert? Wala tayong nakikitang koneksyon, pero hindi natin binabaliwala yung informasyon na yan. Pinag-aaralan natin at masusi nating pinagsasama-sama yung ating mga impormasyon at ating mga operatives upang sa ganoon ay magkaroon ng palitan ng impormasyon, malaman natin kung ito nga ba ay may koneksyon o nakakaapekto sa atin. Ano ang panawagan ninyo ngayon sa ating mga kababayan? Ang panawagan ko sa ating mga kababayan ay nasabi ko nga na ang problemang ito ay hindi problema ng kasundaluhan lamang o kapulisan, but problema ng Pilipino. Kinakailangan sumama tayo at makipagtulungan tayo sa mga otoridad upang sa ganon mapigilan natin itong banta ng terorismo. Maraming salamat, sir. Okay, maraming salamat, sir. Pagbalik po natin yung mas personal naman na side ni Secretary Voltaire Gasmin. Wag mo kayong aalis. Nanonood po kayo ng Gov at Work at kasama natin ngayong gabi si Defense Secretary Voltaire Gasmin.
Sek, ano mo, sabik na kayo magtanong ng personal side. Pero bago tayo pumunta doon sa bahaging yon, may isa pang dagdag lang siguro na tanong. Kasi maraming napag-usapan niya tungkol sa defense. Ano po yung mga ahensya na sakop ng DND? Ang mga sasakupang ahensya ng ating DND ay 5. Unang-una yung AFP o yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pangalawa yung NDCP o National Defense College of the Philippines. Then meron tayong ahensya na nangangasiwa ng mga veterano. Ito yung PVAO o Philippine Veterans Affairs Office. Yung pagka may bagyo, meron tayo ng OCD o Office of Civil Defense. At yung ating gumagawa ng bala, yung Government Arsenal. Ito ang mga ahensyang sakop ng DND. Paikot-ikot pala. Oo nga. Malawak pala talaga yung saklaw niya. Speaking of Arsenal, Sir, lipat na kami dun sa lighter side ng show. Simulan na natin sa kasaysayan, Sek. Kung kayo po ang tatanungin, sino po yung inyong war hero na paborito in Philippine history? Ako'y graduate ng Philippine Military Academy. Kaya ang hero naming mga galing sa PMA, karamihan ay si Gregorio del Pilar na lumaban sa Amerikano doon sa Tirad Pass. Kahit outnumbered, outgunned, lumaban at ipinagtanggol lang ating kwan. Okay. Sir, ito naman, what do you do to relax? Kung may oras, nag-google pa ako sa madilim. Sa madilim? Ibig sabihin, madaling araw. Madaling araw. At nakikinig ng radyo, nakikinig ng music. Kung may pagkakataon na nanonood din ng DVD. Yun, movies Speaking pala. of movies, sir, Movies. ano ang inyong favorite action movie? At syempre, kailangan may kaakibat yun. Romantic movie din. Ako ay isang Special Forces operator. So, ang aking paboritong action movie ay yung kay... nakalimutan ko na. Sino sir artista? Babatang ang title ng movie, Green Beret. Okay. Green Beret. At doon sa romantic naman, ito yung napanood ko nung araw pa nung ako'y siguro hindi pa kayo napapanganak. An Affair to Remember. Classic naman yun. Alam na namin At saka yun, si sir. Deborah Carr. Sir, in connection doon sa favorite action star niyo, sir, sino? Whether local or international? Favorite? Si Sean Connery. Yung James Bond series. Ayos. Talaga. Okay. Magkaboses. Magkaboses, sir, pwede. Ito, Sek, marami nagtatanong, pangarap niyo daw ba talagang maging isang military officer? Or baka may iba po kayo naging dream job nung mas bata kayo? Alam mo, nung ako'y estudyante, bala ko talagang maging doktor. Kaya ako pumasok ng chemistry sapagkat after 4 years, meron ka ng diploma. At pag pumasok ka sa medicine, proper na. So that after 9 years, 2 ang titulo mo. Isang doktor, isang chemist. Bakit chemist? Para ikaw na mismo ang gagawa ng gamot mo. So, malaking negosyo yun. Pero, hindi iginuhit ng tadhana na ako'y maging isang doktor. Parang minaliit ng tatay ko noon ang kakayahan ko na hindi ako pwede na maging sundalo dahil medyo mamasboy ako nung araw. Kaya, ganon. Yan, so tingnan natin ngayon. Sir, ito, marami nagsasabi na dahil Defense Secretary, masyado raw seryoso. So yung tanong naman po namin is, what makes you smile? Alam mo, sa dami ng trabaho ko at sa lawak ng aking mga ginagawa, wala kang oras na ngumiti. Trabaho mo yung teritoryo natin, trabaho mo yung internal security, trabaho mo yung baha, trabaho mo yung landslide, calamities. Pero ang nakakapagpangiti talaga sa akin ay pagka ako'y kapiling ng aking mga apo. Okay. Maraming salamat, Sek. Nakwento niyo yung buong mandato ng DND. Your final message po sa mga kababayan natin. Ang aking masasabi sa ating mga kababayan ay maniwala kayo sa aming ginagawa at kami ay magiging transparent and accountable sa naming transaksyon. At gagawin namin ang aming
sa abot ng aming kakayahan ang magampanan ang mandato ng ating departamento. Maraming pong salamat. Maraming salamat, sir. Salamat, Sec. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Dito maaari kayong mag-post ng inyong questions for our guest cabinet secretary via Facebook and Twitter. Pwede rin po silang makausap ng face-to-face through our Google Hangout. Sa mga susunod naming mga episodes, sabay-sabay nating tukuyin ang iba pang mga positive reforms na ipinatutupad ng pamahalaan para po sa ating kaunlaran. Muli, ako po si Gio Tingson. Ako naman si Aika Robredo. Ito ang Gov at Work.